Another day, another Jfern's wife story. Tinuloy pa rin nila Jfern ang paglalagay ng poste sa harap at nung hapon nga sinundo ako ni Jfern para ako ang magpatuka ng mga manok. Busy kasi silang dalawa ni Richard at magdilig na rin daw ako ng mga halaman dahil tuyo ng mga halaman doon at hindi na nadidiligan. Pagdating nga namin ay nagbabaon na ulit ng mga poste si Richard at nakita ko yung mga tuyong damong grass cutter ni Richard ay nasilab na. Akala ko si Richard ang nagsilab, meron daw palang nagsilab na hindi nila alam, gumapang na ang apoy, muntik nang masilab ang mga bakod na net. Bumibili ng ulam si Richard nung may nagsilab dyan, buti na lang umuwi agad siya at nakita niya na nasisilab na yung net na bakod. Mahirap magsilab sa panahon ngayon na sobrang init at talaga namang gumagapang ang apoy. Buti na lang nakita agad ni Richard bago pa kumalat ang apoy papunta sa manukan. Sana wag na itong maulit at talagang delikado. Pasado alas 4 na nga kami dumating ni Jfern sa manukan, kaya ang mga manok, ayan, mga gutom na. Nakaabang na lahat sa pintuan ng breeding range ang mga manok. Alas 5 karaniwang nagpapatuka si Richard, pero sabi ni Jfern, magpatuka na daw ako at mukhang mga gutom na ang mga cockerels. Pumunta na nga ako sa kubo para kumuha ng patuka at si Jfern naman ay pumunta na doon sa gilid ng bundok para magputol ng poste. Nagsuguran na nga sa akin ang mga cockerels nung kinuha ko ang kanilang patukaan para lagyan ng feeds. Mukhang gutom na nga ang mga cockerels. 3 peraso ang mahabang pakainan ng mga cockerels dyan sa breeding range. Nilagyan ko lahat ng patoka para hindi sila mag-agawan. Halo-halo na kasi dyan ang mga manok, may malalaking cockerels at meron ding maliliit na cockerels. Kailangan madami silang pakainan para yung mga maliliit na cockerels ay makakain din ng maayos. Hindi ko dinamihan ang patuka nila para masaid nila mamaya ang lahat ng patuka at kung kulang pa, dadagdagan ko na lang ulit mamaya. Ayaw kasi ni Jfern na may natitirang madaming patuka sa kanilang pakainan. Parang nawawala na rin ang ganang kumain ang mga cockerels kapag ganong laging madami silang patuka. Mas maganda rin yung makaramdam sila ng gutom para magana silang kumain. Pagkatapos kong patukain ang mga cockerels ay isinunod ko naman ang mga inahin na nakakulong sa tangkal. Magkakalayo nga ang pinagkulungan ng inahin kaya sinisilip ko ang lahat ng tangkal kung saan merong nakalagay na inahin. May nakuha pa akong isang itlog dahil yung isang inahin pala doon ay nangingitlog pa rin. Yung mga itlog ng mga inahin na nakakulong sa tangkal ay kinukolekta ni Richard at inuulam niya. 7 inahin yata ang nakakulong sa tangkal at yung 2 namang black brood hen ay inilagay na sa breeding pen dahil isinalang na ulit sa aming black brood cock. Sinisilip ko ang lahat ng pinto ng tangkal para wala akong malampasang inahin na hindi mapapatuka. At dito sa kabilang side ng kubo ay may 2 pang inahin na nakakulong. Pagkatapos ko silang patukain ay sinunod ko naman ang mga inahin na nasa breeding range. May laman pa ang kanilang pakainan kaya kunti lang ang nilagay ko. Mukhang ayaw pang magpababa ng mga inahin kaya laging nasa taas at hindi nababa. Pagkatapos doon naman ako sa kabilang range area pumunta at yung mga manok naman doon ang pinatuka ko. May konting tira pa ang kanilang pakainan kaya malamang busog pa ang mga alpas doon. Kaya nung nilagyan ko ng patoka ay may pailan-ilan lang na lumapit at kumain. Medyo maaga kasi akong nagpatoka ngayon at hindi pa nila nauubos yung nilagay ni Richard nung tanghali. At pagkatapos dito naman sa cording area ako nagpatoka, 12 heads na lang pala ang nakatali doon ngayon. Ilang stag na lang at mga broodcock. May or June pa kami makakapag-harvest ng mga itatali ulit dyan sa cording area. Kakaunti pa lang ang malalaking na produce namin kaya nagsalang ulit ngayon si Jfern para hindi kami maubusan sa susunod. Nandito nga sa tabi ng bundok si Jfern at sinusukat niya yung mga posting binabaon ni Richard. Kailangan daw pantay-pantay ang lahat ng poste para magandang tingnan. Kaya ang ginagawa ni Jfern, sinusukat muna niya bago pinuputulan. Pagkatapos ko nga magpatoka ng mga manok ay nagsimula na agad akong magdilig. Buti na lang at hindi brown out. Sobrang tuyo na nga ulit ang mga damo doon at halaman dahil isang beses ka lang hindi makapagdilig sa isang araw ay talaga namang tuyo agad ang mga damo. Kaya kada pupunta ako sa manukan ay nagdidilig ako ng mga halaman at talagang pinasasawaan ko sila ng tubig. Mag-iisang taon na nga ngayong May ang pinahukay kong deposito ng aming bomba. Sana wag maigahan ng tubig at talaga namang malaking problema kapag walang tubig dito sa manukan. Pati yung puno ng saging diniligan ko para hindi matuyot. Nalagyan na nga ni Richard ng poste ang buong harap. Sa kabilang dulo, dun ilalagay ang gate. Kailangan lang naming patambakan yon para makadaan ang sasakyan. Madaming planong gustong gawin si Jfern, budget nga lang ang kulang.
Kaya utay-utay lang ang paggawa ni Javern, pasasaan ba't matutuloy din ang kanyang mga plano. Pangarap lang naman niya ito dati at ngayon ay unti-unting nagkakakulay. Kaya go ka lang Javern, andito lang kami ng mga anak mo at susuportahan ka. Nalagyan na nila ng mga poste, wire mesh naman bukas. At saka yung gate. At sa susunod na araw, yung gilid naman ng bundok. Pagkatapos ng magputol ng mga poste ni Jayfern, ay pumunta na siya dito sa cording area para tingnan ang mga nakataling manok. Lagi niyang hinahawakan ang mga manok dito sa cording area para alam niya ang mga katawan nito. Nagpagabi na nga kami ng uwi dahil dadaan pa kami sa Pola. Oo. May kambing pa dito. Ayan o. Aywan. Parang hindi. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye.